I cannot expand or restrict what is written kasi sir, wala akong power po yan. Ayaw pong gawin yan sir. Isasali ko po yan sa memorandum briefing ko namin, sa boss ko namin. Attorney, may bagong question. Opo. So, balikan mo ulit sa mga ang stand ninyo, basta hindi sa Opo. ang presumption ninyo Is modified pa. Opo. modified, unsafe. That is the, wala po kasi nakalagay dyan. Like I said, sir, I don't want to make presumptions, sir. O sige, so basta para sa inyo, dahil hinahanap pa ninyo ng road safety certificate kapag ka aftermarket. So, road safety certificate. So, pag pinakita sa inyo road safety certificate, sinasabi nyo na safe. So, pag wala, ang iniisip nyo, unsafe. Hindi pa po kami nakaabot dyan, sir. Like I said, sir, ministerial po yung function po namin. We do not make presumptions or assumptions during apprehension. The only question, yes or no lang po talaga ang, is it a yes in accordance with the JAW or is it ano? We do not go beyond that, sir. We do not have to Another question. Mainit ang mga mufflers ngayon, maingay ang complaints. So, ano ang inyong operations against excessive use ng mufflers na maingay? Oo. Kasi ang pinag-usapan lang natin, base sa response mo, yung aftermarket, dahil hinahanapan ninyo ng road safety certificate at pag walang nagpresenta, huli. Hindi mo nababanggit na maingay kasi. Ngayon, ang tanong ko, dahil maraming motorist, maraming nagagalit dahil maingay ang muffler ng ibang riders, hindi lahat. And our concern is, talagang dapat supilin at hulihin ang mga riders na maingay ang muffler. Talaga namang nakakabwisit. Walang natutuwa dyan. And sa amin, as advocates, isa sa problema yan dahil hindi na-address ng tama. Kasi parang sabihin natin may mga kriminal dito sa Cebu, halimbawa lang naman. Eh dahil hindi natatrabaho ng tama ng law enforcers, eh nandyan yung mga kriminal, pakalat-kalat lang kasi hindi natatrabaho ng tama. Ang tanong naman, as far as your office is concerned, anong operations inyo addressing those motorcycle riders na maingay ang muffler? Sir, ganito po. When we go out, kasi mga sumasama po sa enforcers, when we go out, we do not say eto, hindi natin yung muffler, yung maingay. No. When we go out, what we have in mind is the whole of the JAW po, sir. We do not just apprehend mind, we do not have in our mind na muffler lang huli natin o yung maingay lang huli natin. No. Ang nasa isip po namin, sir, pagka tinitingnan po namin yung kalsada, alin dito yung naka-violate nito, motorized motor vehicle, failure to attach a proper plate, o nag-change color ba to, parang bakit violate na to. So, yan po yung ano namin, sir. Sir, I understand your point po, sir. Of course, we are not like you, sir. You are an advocate on road safety. Therefore, you are for road safety. Kami po, hindi po kami pwede magsabi na we are against noise or we are for safety. No, we are for everything that is written in this law. We cannot confine ourselves onto one principle only po, sir. But we confine ourselves onto the law which contains all those principles po. So, kung ang aking bikers, gusto ko rin tanungin kayo para hindi lang si Atty. Santiago. Naniniwala ba kayo na mayroong stock na maingay ang muffler? Stock siya pero maingay. Naniniwala kayo? Hindi. Ang tanong lang natin, short, para simple. So, naniniwala kayo na kahit stock ang muffler ko, masakit sa tenga. Pero stock. Tama ba? Tama? So, naniniwala ka rin daw? Yes, sir. Na pwedeng i-stop ang ating muffler, pero masakit sa tenga. May nanghuli kami ngayon, sir. So, based on your position, That is hindi mo ko pwede hulihin. Huhulihin ka namin, sir. On what basis? Motor vehicle operating without or with defective
improper, unauthorized accessories, devices, equipment, and parts. That is paragraph D. Na sinabi, this includes bells, horns, whistles, blinkers, brakes, lighteners, mufflers, and any other accessory device, equipment, or part that is manifestly prejudicial to road safety. So, yun po, pag nakita po namin na stopper, so there must be something wrong. Baka, sabi po sa 4136, bawal yung open pipe, bawal yung defective. So, Hindi gano'n Oo. yung sound. Basta maingay siya. Oo. Hindi yung sinabi yung papapapa. Maingay siya. that will give rise to the Pero problem. stop yun. Oo, slack sir, maraming ganyan sir na kinakalkal po nila yun. Hindi, assuming hindi kinalkal. Alam mo kasi sir, yung Harley, ang laki ng makina niya, Oo. 1.9. Hindi naman pwede i-suppress mo yan. No? Mayroon talagang matunog yan. Oo, matunog talaga yan. So, ibig sabihin, huwag na kayong bumili ng Harley. No? Huwag na kayong bumili kasi hindi talaga, huhulihin talaga namin yan. Kami, ang dami na namin. No? Napasubo na kami dyan. Sir, like for example sir, kung susukatin natin yung Harley, lalampas siguro ng 1997, ano po? Kahit stop. Meron. Oo, di ba? Oo. Oo. So, sana, para one way or another, dinidiscourage nila ang, yung sa dealership ba, na, kahit mag-import kayo dyan, huhulihin pa rin namin kayo. Huwag kayong bumili ng Harley. Sa decibel. Oo. So mas favorable po sa inyo yung provision, ha? Standard manufacturer specification ang basis Yun, natin. ang standard na yan. Kaya lang, Standard yun eh. malakas pa rin kasi ang laki ng engine. 131, almost 2,000, cc. Pero base doon sa position, correct me if I'm wrong, base sa position mo, stop yan, okay lang, na maingay. Sabi po dito sa B. Pero like I said, if it produces disagreeable, unnecessary noise, sabi po sa 4136, yun po, hulihin po namin yun. Paano mo masabi yung disagreeable noise? Malalaman naman po natin yan. sir. Paano? Malalaman po natin disagreeable. Iba po Paano? yung tulad. Yung Ano tulad. ba basehan mo? Sir, tayo naman po, yan po yung tinatawag natin na experience na po. For example, like enforcers namin, alam nila kung anong tunog ng... So may problema tayo dyan. Kasi, ang nangyayari, depende na sa enforcer. That's why, nasasaktan ang mga Sir, motorista. hindi sir, no? I respectfully disagree, sir. Hindi, sabi mo na sanay lang enforcer. O ay paano yung bago ninyo enforcer? O paano yung enforcer?